You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at awa po ng Panginoon, ay nasa kalusugan naman po at patuloy po na ang layunin ay magamit ng Panginoon para po sa kanyang kaluwalhatian at para po sa pangangaral ng kanyang mga salita. Sa araw na po ng Friday ngayon at ito po ang huling araw po natin ng pag-aaral po natin dito sa Tinig ng Pag-asa. Alam naman ninyo na ang araw po ng Sabado at Linggo ay hindi po tayo nakakapag-broadcast ng Tinig ng Pag-asa. So magkikita-kita po ulit tayo sa Monday na sa kalooban ng Diyos sa Linggo. Kung gusto po ninyo mag-join sa live international worship po ng Tinig ng Pag-asa. Mamaya po i-announce ko uli ito. So magandang araw po at sa araw pong ito, ang atin pong tatalakayin ay matatagpuan po natin in the book of Romans chapter 5 o Romans chapter 8 verses 5 hanggang 8. At dito po makikita natin na there are only two kinds of people in the world. The people in the world are only categorized in two. At ito po ay ating pag-aaralan. Samahan po ninyo ako, kung meron po kayong Bible, ay pumunta po tayo in the book of Romans, chapter 8, verses 5 to 8. Ganito po ang ating mababasa. For those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace, because the mind set on the flesh is hostile toward God. For it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. Mga minamahal na mga kapatid, kung atin po ngang pag-aaralan daw ang Book of Romans, sa Book of Romans, especially chapter 8, malinaw na itinuturo ni Apostol Pablo dito kung ano ang kaligtasan. Kaya if you want to know the doctrine of salvation,
Naku po, basahin nyo lang po ang Romans chapter 8. Simula po verse 1 hanggang sa huling talata, magiging malinaw na malinaw po sa inyo kung ano ang doktrina. Isama nyo na po yung Romans chapter 9 para makita natin yung predestination ng Diyos at yung kanyang doctrine of election. So dito po mga kapatid, sa talatang ating binasa, Romans chapter 8, 5 to 8 makes it very clear that there are only two kinds of people in the world. This passage draws a sharp line, a line of distinction between those two classes of people. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng talata, there are believers and there are unbelievers. Nahati po sa dalawa, ano po? The believers and the unbelievers. Ayon sa verse, there are those who have been justified and those who are condemned. Meron din daw pong mga according to the flesh and those who are according to the Spirit. There are those who have set their mind on the things of the flesh, and there are those who have set their minds on the things of the Spirit. It is obvious mga kapatid that there is a black and there is a white distinction in this passage. Kaya kung atin pong uugatin kung ilang uri ba ho ang tao ayon sa pagkakadistinguish dito ni Apostol Pablo, dalawa lang po. Ang ligtas at ang hindi ligtas. Ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Yung na-justified at yung na-condemn. Yung according to the flesh and according to the Spirit. Yung mind ay nakafocus on the things of the flesh at yun namang isa, yung mind nakafocus sa mga things of the Spirit. There is a black and there is a white. Sa buhay na ito mga kapatid, dalawa lang ang tao. Isang taong namumuhay sa Espiritu at isang taong namumuhay sa laman. Well, originally speaking, because of our fallen nature, babalikan lang po natin ang pag-aaral para maging mas malinaw. Nung tayo po'y nagkasala sa pamamagitan ng minanang kasalanan, we are living in the flesh. We are all fleshly human people. Ano po? Pero dahil po sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng panibagong buhay. Ano po? At ito po yung buhay sa Espiritu. Kaya nagkaroon na po ng tinatawag na dalawang uri ng tao. Pero tandaan po natin, hindi po pwede na yung dalawang uri at nature ng taong yan ay nasa isang tao. Magkahiwalay po talaga yan. Ano po? Hindi po pwedeng yung isang tao ay believer at unbeliever at the same time. Hindi po pwedeng yung isang tao ay justified at condemned at the same time. It is either you are a black or you are a white. It is either you are on the flesh or on the Spirit. It is either you are justified or condemned. It is either you believe or you don't. Nakuha niyo po mga kapatid? So ang tanong ngayon, magandang tanong, kumusta ka ngayong umaga? Saan ka nabibilang na kategorya? So the Apostle Paul wants to be crystal clear on this thing. Ano po? The Apostle Paul wants to be crystal clear that if you have been justified by faith, you will be sanctified. And there is no one who is justified by faith whose life is not dramatically changed. Kung titingnan niyo po mga kapatid, lahat ng mga nakasalubong sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, kung saan ang Diyos ay nakipagtagpo sa kanila, dramatically, binago po ang kanilang mga buhay. Subukan po nating isa-isahin, magbasa tayo ng Biblia at kung kayo naman po'y matagal ng Christian, sinasabi ninyo, imposibleng hindi nyo alam ito. Lahat po ng nakasalubong ng Panginoon, simula kay Nicodemo, simula po kay Sakeo, simula po kay Matthew, na dating Levi, simula po doon sa babae sa balon, napakaraming asawa, na namumuhay sa kasalanan, mula po doon sa babaeng humipo sa laylayan ng Panginoon,
lahat po mga kapatid ng mga taong ito ay nagkaroon ng drastic changes sa kanilang mga buhay. Kaya maganda nga po, minsan talaga totoo naman, hindi po ba? Hindi napipigilang hindi magpatotoo ng pagbabago sa buhay nila yung mga nakatagpo talaga sa Panginoon. Ano po? So everyone who has escaped the condemnation of God has undergone a radical work of God in their personal life. The Apostle Paul lays out a clear contrast so that there is no confusion for the readers in the book of Romans. There is a back and forth in these verses between the two classes of people. And there is clearly not a third or not a fourth class, but only two. This is important. Because nung araw po, meron pong kumakalat na paniniwala nung araw about the carnal Christian. Have you heard of that? Carnal Christian. It was said that there were actually three classes of people. Ano po daw yung three classes of people na yon? Sabi nung araw, meron daw mga Christians. That is the first class of people. The Christians. Pangalawa, meron daw those who are Christians. Malabo na mata. Yung una raw, those who are not Christians. Pangalawa, those who are Christians. And the third, those who claim to be Christians but live like non-Christian. Mga kapatid, hindi po ito totoo. This is impossible. Ano po? This is impossible. Wala pong Kristiyano or rather na nagke-claim ng Kristiyano na sila'y namumuhay ng hindi buhay Kristiyano. It will not happen. Because if you are a Christian, basically you will live a life of Christianity. There will be changes. Magiging sinungaling po yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang nakipagkaisa kay Kristo ay bago nang nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na at narito tayo'y pawang mga luma? Hindi. Pawang mga naging bago. No? This text, Romans chapter 8, show us very clearly that no one who has been justified by faith will continue to live as they once did. Yung tunay po mga kapatid na napawalang sala ay hindi na babalik doon sa dati niyang kalagayan. So, magano po tayo? Bible study po tayo. Ano po? Magkaroon po tayo ng hermeneutics style of studying right now on Romans chapter 8. Atin po itong aralin. Ano po? So, the outline, ito, Romans 8:5-8. In verse 5, there are two mindsets. Sabi po yan dyan. Sa verse 6, there are two destinies. Hindi ko na isama verses 7 hanggang 9 po pala. Sa verses 7 to 9, there are two dispositions. So, ito yung outline natin ngayon. Ano po? Ito po ang ating pag-aaralan. Hindi ko po alam kung matatapos po natin ito. Pero Biyernes na naman po, hindi po ako maghahatid sa aking anak sa school ngayon. Okay lang po. Ang susunod ko naman pong appointment ay 10:30. May klase po ako dun sa dalawang pastor po na atin pong mini-mentor dito sa Winnipeg. Na natutuwa ako kasi sina nanay, may mga nanonood po sa kanila. Si Nanay Gina yata na nag-message sa akin isang araw. Nanonood na rin po sila kay Pastor Joshua at kay Pastor Jonathan Olivares. Ito pong dalawang pastor na ito ay nandito po sa Winnipeg and they are teaching also on Facebook. May mga videos po sila sa YouTube. Pwede nyo rin pong panoorin yon. Yung pong magkapatid na to ay nag-aaral po sa inyong lingkod every Friday. Mamaya pa ho yung klase ko sa kanila ng 10:30. So, ganun pa man, kaya pwede ako. Hanggang 10:30, gusto nyo. Pahabaan tayo ngayon hanggang sa antukin kayo, yung mga nasa Pilipinas, para pampatulog. Pero titingnan ko po at pipilitin ko pong talakayin ang outline na ito. Gumawa po ako ng outline sa Romans chapter 8, 5-9. Ang una po, verse 5, there are two mindsets. Verse 6, there are two destinies. And verses 7-9, there are two dispositions. Dalawa lang ang uri ng tao. At ito po mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayon.
Unahin po natin yung Romans chapter 8 verse 5. In this verse, there are two mindsets. Ano po ang sabi diyan? For those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Verse 5. Ito po yung unang tao, unang kategorya ng tao. Yung mga tao na namumuhay according to the flesh. Their minds are set on the flesh. Mga taong wala nang inisip kundi yung mga gusto nila. Yung para sa kanila, makapagpapasaya sa kanila, it's all about them. At alam niyo po ba mga kapatid, nakakalungkot kapag ang simbahan wala nang inisip at ang mga miyembro ng nasa loob ng simbahan wala nang inisip kundi yung sa kanila. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, it's not all about you. Ang pagiging Kristiyano, it's all about Him. It's all about Christ. Ang lahat po ng gawain ng isang Kristiyano is not all about self. It is not all about you. It is not all about the flesh. It is all about Christ. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, pati mga pagsamba ngayon, yung mga worship style, ang tinutugunan nito mga kapatid ay hindi na worship to God. Ang tinutugunan na nito ay ang gusto ng flesh. Dinadala natin ang kultura ng mundo sa loob ng simbahan para magsuwak sa gusto ng flesh. Hindi niyo po ba napapansin ngayon ang mga altar? Bakit may ilaw na kumukuti-kutitap? Bakit yung aesthetic ng simbahan ang pinipilit na pagtuunan ng pansin para tumugon sa gusto ng flesh? Naku, galit na galit ang mga miyembro kapag masakit sa tenga yung mikropono, yung speaker. Gusto natin lahat maganda, tutugon sa flesh. Ang kantahan, tugtugan, maganda, tutugon sa flesh. Samantalang it is supposed to be on the other way around. Dapat po lahat ng ginagawa sa loob ng simbahan, tutugon sa Diyos. Hindi tutugon sa iyo. Ang simbahan ngayon, tumutugon sa pangangailangan ng tao. Tinutugunan ng simbahan ang needs ng tao. Ini-spoiled ang tao. Tinutugunan ng gusto dahil pag hindi nagustuhan, hahanap po ng ibang church. Pupunta sa CCF kasi doon ang galing. Ang ganda ng tugtugan. Ang banda nakakaiyak, kinikilabutan. Sa simbahan namin parang lata. Napakainit, hindi air condition. Ang upuan, ang pangit. Tapos ang sound system hindi maganda. Ang projector namin hanggang ngayon, yung projector slides. Anong tinutugunan? At ang mga mananambaho ngayon parang pumupunta for their entertainment. Dahil pinauso po ng mga pastor na ito ngayon na kapag pupunta ka sa simbahan, hahanap ka ng dapat komportable ka, hahanap ka ng dapat kinikilabutan ka, hahanap ka ng dapat tutugan sa pangangailangan mo. Seeker-friendly nga eh. Seeker-friendly church. Have you heard of that word? Ano po yung church ngayon? Seeker-friendly. Yung mga nagsisik, dapat yung church friendly doon. Ang tanong, sinong nagsisik? Ang sabi po ng Bible, no one seek God. And the people of the world right now are not seeking God. They are seeking the flesh. The desire of the flesh. Why? Sabi ni Paul, because their minds are on the things of the flesh. Kaya mga tao ngayon pumupunta sa simbahan not because they are seeking God. They are seeking for an alternative for not doing anything. Kala nyo, sipag-sipag sa gawain, naghahanap lang yung iba na wala kasing magawa eh. Kaya alternative ang simbahan, masabi lang na makadiyos, masabi lang na may relihiyon, masabi lang na merong faith, pero ang reality, they are seeking the things of the flesh. At ang mga pastor naman na ito ngayon, ay gagawin ng lahat ng paraan para itong mga ito ang mapagbigyan. Ibibigay lahat ng gusto para makip
ang mga taong ito sa loob ng simbahan. Amen? Ayon po kay Apostol Pablo, there are those who are according to the flesh. And there are those who are in the flesh. Verse 8. And this means that the realm in which they live is carnal. Ano ba yung word na carnal? Galing sa word na karne. Fleshly. Ang mundong kanilang ginagalawan ay makamundong makalaman. Ano po? They are governed by their flesh rather than being governed by the Spirit of God. The flesh refers to their carnal appetite. Ano po? Sinful desires, worldly pursuits, material pleasures, secular beliefs, self-interest, and self-promotion. Mga kapatid, kaya po ngayon, hindi nyo pa ba napapansin? Unti-unting ipinapasok ang secular fleshly culture sa loob ng simbahan. At nakapasok na po. Dati ang tawag sa pastor pastor. Ngayon ang tawag na sa mga pastor, life coach. Wow! Life coach. No? It is no longer a determination of the pastor being the spiritual leader. No, hindi na. Life coach na. So ano ibig sabihin nun? Si pastor ay coach ng buhay of the flesh. At ito na ang tinutugunan ni pastor. Lahat ng makapagbibigay ng improvement sa buhay ng tao. Talo pa ngayon ng mga pastor, mga albularyo na tumutugon sa mga pangangailangang pisikal ng tao. Hello? Life coach pa kayo. Pastor kayo. Dapat theologian kayo. Dapat teacher of the law. Tagapagturo ng salita ng Diyos. That's it. Life coach ka dyan. Pinauso po yan. Gawain po yan ng mundo ay pinapasok sa loob ng simbahan. At maging yung cutting edge na yan. Kultura po yan ng marketing, ipinasok sa loob ng simbahan dahil mukhang magaling kapag nakapasok na sa loob ng simbahan, mabilis ang magiging paglago ng simbahan. Dahil iyan ay kultura ng mundo, papaano palalaguin ang negosyo. Their minds are set on the things they have worldly mindset. Things of the flesh. And their minds are set on these things. Self-interest, self-promotion, secular beliefs, self-improvement. Tingnan niyo po mga mensahe ngayon. No? How to reach your potential. Wow! How to reach your potential. Kung titingnan mo po mga kapatid, ang tinuturo ng Biblia, hindi yung to reach your potential to succeed in the worldly things, kundi yung pagiging magpakababa bilang mga alipin ni Kristo. Ang layo naman ng turo ng secular things do sa turo ng Biblia. Pero ang mga pastor ngayon ang turo, how to reach your potential, how to succeed. They are, kinikiliti. No? They are steering the carnal appetite of the pastor. They are steering the carnal appetites of the members. Kaya, ang dami pong disappointed ngayon Ang dami disappointed. Pag hindi ka nagtagumpay, sasabihin sa'yo ng G12 pastor, kaya ka hindi nagtagumpay, hindi mo sinunod yung sistema Kaya hindi ka lumago kasi andyan ka pa rin sa sistema mo yan. Lumayas ka dyan. Tingnan yung mga kalokohan yung mga pastor na yan. Laging i-steer yung appetite mo to grow. Pero pag nag-fail ka, kulang ka ng faith. Tingnan mga panluloko niya mga yan. Ano po? And take note, two different mindset. And the first mindset of people na nakikita natin ngayon are those who are according to the flesh. They set their minds on the things of the flesh. And take note, they are also in the church. They are in the church. Ano pong ibig sabihin nun? They have set worldly mindset. The phrase po na ginamit set their mind. Sa Greek yan, proneo.
Ano po ibig sabihin ng phroneo? It means to be absorbed with something, to focus sharply on something. Po, yun ang ibig sabihin niyan. To absorb with something or to focus sharply on something. It is not just occasionally glancing at fleshly things, but living a life with their mindset on the things of the flesh. Po, hindi yung paminsan-minsan lang pasulyap-sulyap doon sa kasalanan. O paminsan-minsan natatalo ng kasalanan. Hindi. Ang isipan po nila talagang doon nakafocus. Their whole life revolves around living to the things of the world. And this describes every unconverted person in the world. Kapag hindi converted, kapag hindi talaga mananampalataya, ang mindset ay according to the flesh, and their minds are on the things of the flesh. Ito po yung unang kategorya. No? Ang unang tao, those who are according to the flesh. Pangalawa, ayon po naman sa verse 5 din, there are those who are according to the Spirit. And to the Spirit, they live. No? But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Ang laman ng mindset niyan, things of the Spirit. Ano po? Contrast po yan doon sa una nating binanggit. Paul makes very clear a distinction between the two. No? Paul makes a clear distinction using the word but. To mark the stark contrast, he used the word but. He is now referring to those who believe, referring to the Christians. Ang sabi po na 2 Corinthians 5:17, ang linaw naman yan. If anyone is in Christ, he is now a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. So we all, as believers, entered His world, living according to His mindset. We entered into a new life because of us being born again. But prior to that, because of the fall of man, because of the sin of man, we entered to this world living according to the flesh, with our mindset on the things of the flesh. So, it is only by the new birth and the truth of regeneration that we are transferred, take note, transferred from the fleshly realm where we live for the flesh to the spiritual realm where we live for the spirit. Kaya dalawa lang yung tao. The one that lives to the flesh before and the one that lives to the spirit. Ang tanong, pag hindi regenerated, pag hindi talaga born again, mamumuhay pa rin yan doon sa flesh. Ang problema, marami pong namumuhay sa flesh, nagpapaka-Christianize lang. Ulitin ko, hindi po itong mga Kristiyano na namumuhay sa flesh. Baliktad yon. They are in the flesh, nagkukunwari lang mga Kristiyano. Sila po yung sinasabi ng Biblia na mga lobo na nagbibihis tupa. They are wolves in sheep clothing. May anyo ng kabanalan, pero nilayasan na sila nito. At ito po yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo na magiging tanda ng bagong panahon. Na may mga anyong kabanalan, kunwari, mukhang banal, nag-a-attend din naman, born again daw. But, ang realidad, hindi ganun. Mag-attend po kayo sa Sunday sa worship service ng Tinig ng Pag-asa. Bibigyan ko pa ho ng elaboration ito sa Sunday. No, gawa na po yung mensahe. Nung Monday pa lang ho, gawa na yung mensahe para sa Sunday. At titingnan po natin kasi sa loob ng simbahan, talagang maraming ganitong mga tao. Hindi ko po sinasabi para hatulan nyo sila. Mali po yung humatol. Pero kitang-kita nyo po ito. Linggo-linggo nasa simbahan, pero pag uwi, wala ring pinagbago buhay. Ang ipinagbago lang, natutong lumundag at magtaas ng kamay at magsisigaw ng hallelujah, 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 hallelujah. Pero pag uwi,
wala din. Hindi maiwan-iwanan ng bisyo. No? Hindi maiwa-iwanan yung kabit. Nangangabit pa rin. No? Magnanakaw pa rin. Mga, corrupt pa rin. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya mga drug lord ngayon sila nagpapayaman sa mga simbahang ito kasi sila yung binibigyan ng mga false hope ng mga pastor ng mga mega churches dahil itong mga drug lord na nandun nagbibigay ng pera. Paano ka magsesermon ngayon ng kabanalan? Nakikita mo, andun drug lord. Corrupt politicians. Kilala mo ang mga buhay niyan. Yung mga corrupt politicians na yan. So hindi ka magsesermon tuloy ng mga bagay na makakasakit ng damdamin. Kaya ano ang mga mensahe? Self-help tips. Ang mga mensahe paglinggo, how to improve your life. No? Self-improvement and all of those message are of the flesh. Amen? So, the things of the Spirit, ang sabi po ni Apostol Pablo, are those things that belong to God. Such as the kingdom of God, the Son of God, the Word of God, the truth of God, and the will of God. So we who are according to the Spirit have totally different mindset than those who are of the flesh. Because those who are in the Spirit will live to the kingdom. We are part of God. We belong to God. We belong to the kingdom of God. We belong to the Son of God. We indulge in the Word of God. And we love the truth of God. And we follow the will of God. Nakuha niyo po mga kapatid. Ano po? Pahipahinga. Hinihingal po ako. So tayo mga Kristiyano, we see the world differently. And have a different affections and desires. The contrast could not be any greater. Previously, we desired the things of the flesh. Dati ang gusto natin, mga bagay na may kinalaman sa laman. Pag-unlad, pag-asenso, pagyaman, walang panahon para sa Diyos. Uunahin natin ang lahat na may kinalaman sa flesh. Pero as we grow, because we are converted, hindi na ito mahalaga sa akin. Alam niyo po mga kapatid, si Levi iniwanan ng pagiging tax collector. Si Sakeo iniwanan ng pagiging tax collector. At kung nakapangolekta siya ng medaya, ibabalik niyang 4 times. Yung babae sa balon ni Jacob, nabisto yung kanyang pagiging 7 asawa, nagbago buhay. Makikita niyo po mga kapatid, na ang tunay na regenerate no longer will live in the flesh. Pastor, bakit si David? Nagkasala. Pero alam niyo po ba kung gaano katindi ang pighati ni David? Matapos na siya konprontahin ng Panginoon sa pamamagitan ni Nathan. Napakatindi kasi hindi na niya kaya yun Yung flesh natalo siya pansamantala, but he is in the Spirit, and the Spirit of God when he is confronted, o when he was confronted rather, ano naging epekto sa kanya? Matindi. Kasi Kristiyano Pero kung hindi, kahit i-confront mo yun, katulad ng nangyari kay Haring Saul, wala. Hindi yun makaka-apekto. Hindi yun maniniwala. Matigas ang puso. Hindi yun magbabago. So, to become a Christian, mga kapatid, is to move from the first realm to the second realm. To move from the flesh to the spirit. Amen? Ngayon, kung sa ating mga sarili, hindi natin ito magagawa. Kung sa ating hindi natin ito magagawa, ito po ay trabaho talaga ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa nito. Mula sa patay na kalagayan, bubuhayin ka niya sa panibagong buhay. Kaya ka nabuborn again. It is not your decision, it is the work of God. No? We cannot have, take note of this, kung ikay Kristiyano, we cannot have 1 foot in and 1 foot out. Tandaan po niyo yan. We cannot live according to the flesh Monday through Saturday and then live according to the Spirit on Sunday. That's hypocrisy. When you are born again, you are completely uprooted and replanted into a different realm. The realm of the Spirit.
You now have the mind of Christ with a totally new worldview, with a totally new perspective on life. Hindi na yung mga bagay na gusto ng laman. Sabi ni Apostol Pablo, ang mamuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ngayon, kung ikaw ay nandun pa rin sa flesh, you will not say that. Ang mamuhay ay si Ruel at ang mamatay ay si Ruel. At pag namatay, walang pakinabang. That is the worldview. That is the view of the flesh. Your mind was once set on the things of the flesh, but now it is set on the things of the spirit. Two mindset are completely different. Nakuha niyo po? So yun po yung una po sa ating outline. Two different mindset of people. Now, magandang evaluation to. Tanong, kumusta ka? Ano laman ng ating mindset? Kung Christian ka, sabi nga, bago ka ng nilalang. At bilang bagong nilalang, ang mindset mo ay ang mga bagay na iniisip ng Panginoon. At yun ang susundin mo. Hindi yung sarili mong agenda. Hindi yung sarili mong propaganda. Amen? Not the things of the flesh, but the things of the Spirit. Pangalawa, two different destinies. Ayan. Dahil may two mindset, meron din namang two destiny. Ano naman yan? Romans 8:6. For the mindset of the flesh is death, but the mindset of the Spirit is peace. Unahin muna natin yung una. Sabi dyan sa verse 6 ng chapter 8. Merong mindset of the flesh. Ano po? Dito po makikita natin ang two contrasting mindset takes lives into two totally different direction. Yung pong dalawang mindset na ito magdadala sa dalawang destination. Kanina, tinalakay natin, di ba? Sa verse 5, may dalawang mindset. Yung dalawang mindset na yon, totally magkaiba ang pupuntahan direksyon nun. Ang una, the mindset of the flesh will go to death. The mindset of the flesh is obviously not talking about the believer. If you will be heading towards death and this is spiritual death, ibig sabihin yan, hindi mananampalataya yan. Hindi mananampalataya yan. That is the unbeliever. Sabi ni Apostol Pablo, the mindset on the flesh is death. He is really referring to the outcome of this life, which is eternal death and the second death. But the Apostle Paul previously says, sabi niya sa Romans 6:16, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness. Kaya makikita niyo po mga kapatid, ang linaw-linaw ng turo ni Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan. Kapag daw inihandog mo ang iyong sarili bilang alipin at pagsunod, depende ito kung kanino mo ibinigay. Pag ibinigay mo ito sa pagkaalipin sa kasalanan, resulta nito kamatayan. Pero kung inyo mo to bilang obedience sa Diyos, magre-resulta ito ng pagiging matuwid. Amen? This clearly states that sin results in death. Likewise, the life that lives in the realm of sin results in death. You are already in the spiritual state of death before you are converted. So it is really like you are going from death to the next death. Almost like a corpse going to the grave. Nakuha niyo po? Double dead nga yan eh. Sinilang kang patay sa espiritu, pag namatay itong katawan na to, double dead yan. Kasi patay pa rin yan sa kasalanan. Hindi ka mabubuhay sa espiritu. Even the person, kaya nga, sabi nila, if you only, ang tawag doon,
Pag sinilang kang isang beses daw, 2 beses kang mamamatay. No? Pero pag ikay isinilang na 2 beses, 1 beses ka lang mamamatay. That is true. Kasi kapag ikay hindi isinilang ng 2 beses, you will die twice. You will die in the flesh, and you have a dead spirit. So you have a dead spirit, and you will also die in the flesh. Yun po yung sumpa sa Hardin ng Eden, hindi po ba? So Paul continues, therefore, that what benefit were you then are deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of these things is death. Romans 6:21. Then again, in-emphasize po ni Apostol Pablo sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Verse 16 said, the result of death, that sin will resulted in death. So verse 21, Romans 6:21 said, the outcome is death. At sa verse 23, the wages of sin is death. This is saying that the same thing, 3 different ways in 3 different verses. Isa lang ang sinasabi. The wages of sin is death. Ano po? This does not refer to physical death only, but spiritual death. It is eternal death, eternal destruction, eternal condemnation. And sino daw ito? Those whose mindset is according to the flesh, they will end up in eternal death. Amen? Yan yung una. No? Pangalawa, 2 different destinies, di ba? Ang pangalawa po, yung binabanggit naman sa ilalim. Yung mga mindset on the spirit will what? Will harvest spirit, life, and peace. Mindset on the spirit is life and peace. That is the second half of Romans 8:6. It is the total contrast of the mindset on the flesh, which is death. And this refers to the believers, not to the unbelievers. It is now the believers, those who have been born again. Ang sabi ni Pablo, but the mindset on the spirit is life and peace. This describes every true believer in the Lord Jesus Christ. Those who have been born again, their mindset has been totally reversed. There is a total turn around in their life, so that their mind is now set on the Spirit and the things of the Spirit. And the resulting outcome is the total opposite of death. Ano daw yung total opposite of death? It is life and peace. Wow. Alam natin yung peace na yan, mga kapatid, kung ano ibig sabihin yan. No? So, pag-aralan natin yan. So, maganda talakahin. Lalabas ako saglit dun sa ating outline. Puntahan lang natin. Ano ba ibig sabihin niyang life na yan? Life refers to eternal life in the ages to come. And, take note, there is a completely different destiny that lies ahead for the one who belongs to God. Peace, take note, this peace does not refer to the peace of God. Yung peace of God, subjective. Pero yung peace na binabanggit dito, peace with God, which is objective. Ano pong ibig sabihin nito? So, tingnan natin at aralin po natin yan para lubusan nating maintindihan. Ano po ba yung peace of God at peace with God? Anong kaibahan yan? No? So, dito po mga kapatid, in the next verse actually, you will note a contrasting word. Like yung hostile. No? Makikita po natin sa susunod na talata yun eh. The word hostile means enmity. Ibig sabihin, kaaway. At tayo po mga kapatid, dating kaaway ng Diyos. Kapag kaaway mo yung isang tao, at peace ka ba sa kanya? Peace. Hindi ka kailanman magiging peace at peace sa kaaway mo. Kaya nga,
ang mga rebeldeng NPA at ang pamahalaan, tumatawag po sila ng ceasefire. Pero yung ceasefire na yon ay pansamantalang peace agreement lang. So para daw po mawala yung magkaroon ng talagang kapayapaan, kailangan kayong magtanggapan at magpatawaran. Doon lang po magkakaroon talaga ng kapayapaan. So dati po tayo kaaway ng Diyos because of our sin. At alam niyo po ba mga kapatid kung anong parusa ng Diyos? Yung galit ng Diyos sa kasalanan. No, ito po mga kapatid, you will not appreciate the mercy and the grace of God unless alam mo kung ano yung wrath of God. No, minsan po kasi ito hindi na naituturo Naituturo po kasi ngayon, God is love, God is love, God is love, God is merciful, God is loving, puro ganon. God is love, God is love, God is love. Pero mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, ang Diyos ay righteous. Ang Diyos ay matuwid. At ang Diyos na ito, kung papaanong siya'y pag-ibig, siya rin yung Diyos na matuwid, na hahatol, dahil ang Diyos na ito'y galit na galit sa kasalanan. Kaya ma-appreciate mo yung mercy kapag alam mo yung wrath. At alam niyo po mga kapatid, dahil sa galit ng Diyos, ang kabayaran ng paglabag ng tao ay kamatayan. Eternal death. Amen? Yun po yung parusa eh. Kaya mapalad na nga lang dahil sa mga taong destined na pumunta sa impyerno lahat, ang Diyos sa kanyang kabutihan, pumili siya ng kanyang ililigtas. Nakuha niyo po mga kapatid. So ngayon mga kapatid, dahil kaaway natin ng Diyos, yung peace na binabanggit dito sa verse 6 refers to the opposite of hostility. It is the opposite of being enemy of God. It is the opposite of being in enmity with God. Sabi po dyan, do not be anxious. Ito po yung isang peace mga kapatid na po. Pakinggan niyo po ito. Ito yung isang peace na binabanggit. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7. Ito po yung peace na binabanggit na peace of God. Hindi po ito yung binabanggit doon sa Romans chapter 8 verse 6 na peace with God. Nakuha niyo po? Magkaiba yung peace of God at yung peace with God. Yung peace of God, nakakondisyon yan saan? Sa ating pagpapasya bilang mga Kristiyano. Ano po? Nakakondisyon yan doon sa verse 6 na yan ng Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything. Pag hindi ka anxious about anything, hindi ka worry about anything, you will have the peace of God. Bigyan ko ng example dyan. Kapag Kristiyano ka na, dapat ang pananaw mo, hindi ka na nag-aalala. Ang larawan ng peace para sa mga Christian, yung peace of God, yung bang taong tipong nagigera, may COVID, o kaya nasa sitwasyon kang hindi maganda, na-lay off ka sa trabaho, may problema kayong mag-asawa, may problema mga anak mo, may sakit ka, and yet, payapa ka. You are not anxious. That is the peace of God. Pero hindi lahat nakakaranas niyan. Kasi desisyon yan eh. Kaya nga lagi sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mag-alala, do not worry, do not worry, do not worry. Nag-aalala kayo, yung mga ibon, hindi naman nagtatanim, umaan eh. Yung lily in the valley, hindi naman naghahabi, pero may mga kasuotan silang magaganda. So nakikita niyo po mga kapatid, conditional yan sa ating growth bilang mga Kristiyano. Kaya hindi lahat ng Kristiyano ay may peace of God. Kasi nakadepende yan sa inyong growth, sa iyong pagkakilala sa Diyos, sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Pero yung peace with God na binabanggit dito sa Romans chapter 8 verse 6, ang gumawa niyan ay ang Panginoong Hesukristo. Ang anak ng Diyos na dati tayo'y kamuhi-muhi sa harapan ng Ama, na magitan po ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po roon,
sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay ni-redeem sa ating makasalanang kalagayan sa flesh. Hindi na tayo ang nakikita, kundi si Kristo na ang nakikita sa atin. At dahil po doon, dating kaaway tayo ng Diyos, ang Diyos tinanggap tayo bilang mga kaibigan. Now, peace na tayo ng Diyos. That is the peace with God. Naintindihan niyo po itong dalawang peace na ito. Kaya, huwag kayong malilito. Kailanman, hindi na kayo magiging kaaway ng Diyos. Kailanman, hindi na kayo ibabalik sa kamatayan sa Espiritu. Kasi peace na nga kayo ng Diyos. Hindi na kayo kailanman magiging magkaaway ng Diyos. Ang inyo pong kondisyon ngayon ay hindi na kaaway, kundi ama at anak na. Yung anak, mananatiling anak. Pag nagkamali, paparsahan, Hebrews chapter 12. Hinahagupit ng ama ang anak na nagkakamali para ituwid. Pero hindi na kailanman mawawala ang pagkaanak. Hindi ka na uli ibabalik sa pagiging kaaway. Sapagkat hindi naman ikaw ang gumawa nun, kung hindi ang kasalanang nasa iyo. At dahil ikaw ay nirestore na at na-regenerate sa isang bagong katayuan sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi ka nakaaway ng Diyos. Kakampi na tayo, anak na tayo. Romans 5:1. Sabi nga, those who have a mindset on the Spirit are now at peace with God, because they have been reconciled to God through the cross of the Lord Jesus Christ. This peace refers to the eternal state of reconciliation and acceptance with God. Malinaw po ba mga kapatid? Nalilinawan nyo? So Romans 5:1, ano po ang sabi? Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi yan tinatawag na peace of God, no po? Hindi po dahil tayo na-justify, we have automatically received the peace of God. No. That is part of the sanctification process. Sa ating paglago sa pananampalataya, nagbubunga po yung fruit of the Spirit. At ang isa sa bunga ng Espiritu Santo ay peace. And that peace is the peace of God. Yan. Sana po naiintindihan niyo yung sinasabi ko. So, ano sabi po dyan? What did you have before you were justified? The opposite of peace with God. Ano yon? Hostility. We were hostile towards God. We are at war with Him. And the God was at war with you. You were under the wrath of God. Romans 1:18. Ano pang sabi dyan? The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Yan ang galit. Ang poot. Hindi po galit yan eh. Yung wrath ay poot. Ang poot ng Diyos ay ipinahayag sa langit. Dahil saan? Sa kasamaan ng tao. There is more to the story than God loves sinners. We also be reminded always that God is also an angry God, angry with sinners, and His wrath abides on every unbeliever. But when we believe in Christ, we are no longer at war with God, and He is no longer at war with us. We enter into a state of peace with God. Amen? No? Ayan. Two different mindset will lead to different destinies. Ayan. Yung susunod po mga kapatid, masyado na pong tanghali na. 8:30 na po mga kapatid eh. Tuloy na lang natin sa susunod na sa Monday na There could be no more dramatic difference than death and life. It is like the difference between light and darkness. Every person's life is headed towards one of these two outcomes. Either to eternal life or to eternal death.
Yan. So, sa Monday po mga kapatid, babalikan natin ito. Ayoko naman po na masyado ng gabihin yung at iba nating mga kapatid. Sa Monday, tatalakayin natin yung outline number 3. Yung 2 different dispositions. Yan, hindi ko lang din nailagay yung verse 9. Sa susunod, ilalagay na natin yung verse 9. So, verses 7 to 9 ng Romans chapter 8 pa rin. Itutuloy po natin yan. So, ano yung disposition ng unbeliever? At ano naman yung disposition ng believer? So, ayan po ang ating tatalakayin. Medyo maiksi na lang po yun. Sa susunod na pong Monday yun. Tayo po ngayon ay tumungo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw pong ito. Thank you po sa mga biyaya ng pagtuturo, sa mga biyaya po ng iyong mga salita. At aking po idinadalangin, Panginoon, na patuloy itong maging kapakinabangan para po sa buhay ng aking mga kapatid. At patuloy po silang magnasa na ikaw, Panginoon, ang paglingkuran sa kanilang mga buhay. At patuloy ng iyong kapangyarihan ng Santong Espiritu ang magpalago sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalahin ko po sa iyo ang sambahayan po ni kapatid na Sammy Aguila, tiyuhin po ni kapatid na Marvin Aguila. Dinadalahin ko po ang kanyang sambahayan, ang kapayapaan mo nawa ang sumagana sa kanilang mga buhay. Patuloy din pong itinataas ang sambahayan ni Kuya Imon at ni Ate Julie. Pagpalain mo po ang mag-asawang ito, Panginoon. Pagalingin mo po sila, si Kuya Imon at si Ate Julie at Vincula. Tinataas ko rin po sa iyo ang tatay ni Ate Laila Lontok, ang pamilya po ng mga Hinido, lalo na po si Ate Tessie at si Nanay Engay. Patuloy mo po silang pagpalain. Dinadalahin ko rin po sa iyo si Kuya Ikoy Ramos. Nadapa po siya ng isang araw. Dalahin ko po ang kanyang complete healing at yung kanyang kamay. Dinadalahin ko rin po sa iyo si kapatid na Ashley Medalla, ang kanya pong pagsusuka. Dinadalahin ko po na nawa po ay ikaw ang kumilos sa kanyang kagalingan. Apo po siya ni Nanay Gina Medalla. Dinadalahin ko rin po sa iyo si kapatid na Atchel Mendoza at ang Pastor Abilino Lixi. Bigyan niyo po sila ng guidance and protection sa kanilang mga buhay. Dinadalahin ko po ang kapatid na Normita Soriano. Kapatid po siya ni Ate Nora de la Cruz na meron din po siyang karamdaman. Patuloy po siyang pagalingin. Dinadalahin ko rin po si Kuya Rene na anak po ni Ate Puring Sarmiento. Panginoon, ikaw po ang kumilos sa kanyang pinagdadaanang karamdaman ngayon, pati na po ang mga financial provision para sa kanyang pangangailangan. Tinataas ko rin sa iyo si Nanay Elong Santarin. Aliwin mo ang Nanay Elong sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Ganon din po, Panginoon, ang patuloy na kalakasan ng kanyang apong si Daniel. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, si Kuya Bert Castillo, ang aliw at kapayapaan nawa ng iyong Santong Espiritu ang maranasan ni Kuya Bert dahil sa pagpanaw po ng kanyang kapatid. Pagpalain mo po siya at nawa ang kaaliwan mo ang siyang patuloy na sumagana sa kanyang buhay. Dinadalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang kapayapaan ng mga sambahayan ni Obispo Vinta at ganoon din po ni Kuya Bobby Marasigan. Aliwin mo po sila sa mga dinadanas nilang kalungkutan ngayon sa kanilang mga buhay. Tinataas ko rin po sa iyo si Mex Manalaysay Fidel. Nihiling po ng kapatid na Joey de la Cruz ang kanyang kagalingan. Ang kapatid na Jules Masalunga, si Ate May Pangan, si Sherry May Ramos, si Ate Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si Annalisa Edpao, si Annalyn Gonzaga, ang aking pong hipag na si Ting. Dinadalahin ko po sa iyo, Panginoon, na nawa po ay patuloy mo silang hipuin at katagpuin sa kanila pong mga karamdaman. I am also praying for Kakang Lole Atanasio, si Tita Remy, yung kanyang asawa. I am also praying for my wife, kay Dang. Nawa po patuloy pang kalakasan para sa kanya. At kalusugan din po sa aking panganay na si Yenyen, na early detection na po siya ng diabetes. Sana po ay ikaw po ang tumulong, ma-reverse yung kanyang diabetes. Panginoon, sa iyo po kami umaasa. We are also praying for Ate Vicky de Guzman, ang patuloy pong recovery niya at kalakasan. Patuloy mo po siyang pagpalain at sumama po sa kanyang buhay at sa kanilang sambahayan.
Naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw po ang nakarinig ng aming mga dalangin at ikaw po ang siyang patuloy na magkakaloob ng katugunan sa mga prayer na ito. I am also praying for the Pasahol family. Dalahin ko po ang kalusugan ni Tatay Hildo. Patuloy pong pagpalain siya, Panginoon, at nawa ay ang iyong pag-ibig ang sumagana sa kanyang buhay. I am also praying for Melissa and Rendel at yung pong 3 anak nila, Panginoon. Patuloy mo po silang samahan at patuloy kang mag-ingat sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, at naniniwala po ako na ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ikaw parati ang siyang sumusubaybay sa bawat isa sa amin. Wala kaming kapangyarihan, Panginoon, na pasunurin ka sa gusto namin. Ang amin pong ginagawa ay nakikiusap. Hindi po namin kayang baguhin ang kalooban mo. Ang amin pong dalangin ay payapain mo ang aming mga puso. We would like to experience the peace of you because we believe that we have already the peace with you. Sa iyo po, Ama, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, kulang na ako sa exercise, hinihingal na po ako. No, yung 1 oras, ini-imagine ko po pag yung babalik na po kami sa face-to-face na pananambahan. Alam niyo po nung araw na nasa Pilipinas ako, meron pong 1 araw na linggo, 4 na beses po ako nagsasalita. From morning hanggang gabi, kaya ko po yun. 4 na speaking engagement na tatanggap ko po nung araw. Ngayon po, hindi na. Parang hindi ko na kaya yung yung 2 sunod, no. Anyway, may pahinga naman po ako. 10:30 pa naman po yung aking mentoring. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy po ninyong pakikiisa sa mga gawain po ng Tinig ng Pag-asa. Salamat sa Panginoon, hanggang ngayon 104 pa yung nanonood. Tapos na po yung by the way, birthday po pala ni Nanay Belen Olaes. Nanay Belen Olaes, happy birthday po sa inyo. Si Nanay Belen, yung masugid ko po yung subscriber at supporter po ng Tinig ng Pag-asa at ganun din po ng Ruel Camia TV. Gusto ko po palang magpasalamat sa inyo. Yung pong Ruel Camia TV ay 17,000 subscribers na po. Salamat po sa inyo. Kahit po hindi ako masyadong nakakapag-post ng video ngayon dahil napaka-busy po ng inyong lingkod sa maraming gawain. Nagdagdag pa ho ako nga ng pananambahan paglinggo na live sa Tinig ng Pag-asa. Kaya medyo marami po na kailangang pagandaan, kailangang aralin, Kaya po siguro, ngayon nare-realize ko, kaya po yung siguro yung iba ayaw talagang simulan yung magdoktrina Kasi once na nagdoktrina po kayo, talagang babalik kayo sa pag-aaral para kayong nagseseminaryo uli. Kasi po, kailangan ninyong maging malinaw para tiyak. Kasi po, hindi pwedeng paloko-loko po yung pagtuturo ng doktrina. So again, maraming pong salamat sa inyo at patuloy po na sumagana ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Good morning, Kumaring Ami Santos, Kuya Reynaldo Alcantara, Ate Paz de la Cruz, magandang araw po. Nanay Gina Medalla, magandang araw po. Panalangin po natin si Ashley na patuloy po siyang gumaling. Ganun din po si Ate Lani Tulagan, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Cora Dolor, magandang araw po. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw po. Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po. Sa sambahayan po ni Ate Nene Enriquez, magandang araw po sa inyong lahat. Kay Maribeth, kay Maricar, kay Madjo. Sino pa ba? Maricar, Maribeth, Marjorie. Meron pa isa Nalimutan ko. Tumatanda na po. Alam niyo ba? Nagsalang ako kanina ng nagpapakulo po ako ng tawag doon? Yung labot. Maglulugaw po ako ngayon Magogoto ako. Salang ako ng labot. Nakalimutan ko. Natuyo yung tubig. Yan. Narinig niyo po ba yung air vent? Nagpapakulo pa hanggang ngayon. So, yun. Magandang araw po sa inyo. Kuya Eric Maynez, Ate Yeyeng Alvarez, Pastor Rainier Herodias, magandang araw. Ate Telly Hernandez, magandang araw sa iyo at kay Kuya Chirit.
Ate Mirna Safitan, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Kapatid na Jeng de la Torre, Eusebio, magandang araw sa iyo. Ayan, Kuya Alvin at Ate Virgie de Rapisa, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Nanay Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Kay kapatid na Bernadette Causaren, pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor MJ Velasquez, magandang araw, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Kuya Emil Serrano, magandang araw po Kuya Emil, sa Qatar po yan, Qatar. Magandang araw kapatid na Achel Mendoza. Ayan, so ganun din po kay Tatay Hildo at kay Melissa Pasahol. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ate Del at si Kuya Eddie Sauler, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, sa aking kumaring Norma Luarca, magandang araw sa iyo. Kay Cuties Alejandro, magandang araw kapatid. Kay Ate Nel at kay Nanay Anchang, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon, gayon din kay Tatay Bitoy. Ayan, si Ate Nelia Ramos, magandang araw Ate Nel. Magandang araw po Ate Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Ate LV Pasquel, Ate Eli Fernandez, magandang araw po. Ate Pin Kalanog, magandang araw sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Mirna Narciso, magandang araw po. Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, magandang araw po sa inyo. Ayan, magandang araw po Ate Marie Cruz. Nani Elong, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Nani Elong. Nani Elong, yung hinihingi ko sa inyong ano ba yun? Yung bulaklak ng santan. Hindi pala santan. Sinya. Ayun. No, magpupunla na po ako, Nani Elong. Penge. No, isang araw po ay dadaanan ko dyan sa inyo. Alam niyo po, maganda yung sinya ni Nani Elong, iba-ibang bulaklak pero malaking variety. Nagtanim po ako ng sinya last year, maliit lang po yung aking ganun lang. Nanghihingi po ako ng, yung pong bulaklak nun, pag yung po yung natuyo, kukunin nyo lang yun, isasaboy nyo, yun na rin yung sisibol. Eh gusto ko po ngayon ipunla, no po. Kaya hihingi tayo kay Nani Elong. Ano pa ba? Si Ate Nenita Creyos, magandang araw po sa inyo. Ayan. Sabi niya, hindi po ako umabot sa prayer meeting. Nasa prayer meeting daw sila. Anyway, pwede po ninyo itong panoorin mamaya ng replay. Yan. Ernel Advincula, magandang araw. Yon. Si Mari V. Ayun, si Mari V, si Mari Car, si Mari Beth, si Marjorie. Ayan, yan po yung mga anak ni Ate Nene Enriquez. Yan, 4 na dalaga yan dati, mga neni pa. Ngayon po may mga pamilya na. Ayan, si kapatid na Connie Salmorin, magandang araw po. Ito po, pamangkin ko to, si Ana Lisa Santiago. Ayan, pamangkin ko po ito na nasa Canada rin po. Ate Saleng, kung nanonood po kayo, Ate Saleng, pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, sana mapasyalan ko rin to si Ana sa isang araw, sa kalooban ng Diyos. Ana, message mo pala ako, may tatanong ako sa iyo. Nakita ko yung railings ni Ate Saleng eh. Iniisip din namin maglagay nun sa church. Message mo ako kung saan nabibili yun. Ganun din po kay Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kapatid na Donalyn Abanilla. Pastor Rainier, sabi niya, sorry, late ako, katatapos lang po ng mentoring namin sa Makati Outreach. Ayan. O nga po, Biyernes nga po pala yung mentoring ng Makati. Ayun, sabi na ni Elong, nandito na po Bishop, naka-plastic na. O yan, ayos na ni Elong. Pero mas maganda na ni Elong kung nakapunla na. Abuso, no? Hindi po, okay lang po yun, Nanay Elong. Ako na po magpupunla. Saglit lang yan. Again, maraming salamat mga kapatid. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo uli sa susunod na Lunes. Again, sa linggo, huwag po kayo makalimot. Agahan nyo po pasok. Kasi po ay binubuksan ko na po ng 6:30 yung Zoom live. Para po magkapagkwentuhan pa. Ulitin ko po, 7 a.m. po yun dito, Winnipeg time. Sa Pilipinas po, ito ay 8 p.m. Ito po, 7 a.m. kami rito, 8 p.m. sa Pilipinas. Araw po ng linggo. Linggo ng gabi yun dyan sa Pilipinas. Yung linggo ng umaga rito, linggo ng gabi. Kaya huwag nyo na pong titingnan yung Zoom meeting. Ang lagi nyo pong titingnan, tandaan lang,
ay alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas kapag nag-post na po ako sa timeline ko na ang title po ay Tinig ng Pag-asa International Worship. Ibig sabihin kayo yung iniimbitahan nun. Click nyo lang po yung join. Sa tandaan nyo, alas 8 ng gabi. Sa Amerika po, 5 masyadong maaga. Alas 5 po ng umaga sa Amerika yun. Anyways, if you want to join, inaanyayahan po namin kayo. Ayan. So, yung iba pong mga balita sa Monday ko na lang i-announce. So, maraming salamat. At kapatid na Rosita Buko, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ganon din kay Odek Cruz. Magandang araw kapatid na Odek. Ayan. So, hanggang dito na lamang po. At hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.